Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Wala na nagawa si Jay dahil na-i-post na ni Shelly ang kanilang litrato na magkasama. 2 thumbs up para sa aking babe. Hala, tignan mo na post ko na salita ni Shelly. Habang yung isa naman na kamag-aral nila parang naiyak dahil swerte daw ang ating bida. Talaga gusto mo bang manood ng pelikula bukas? Napansin naman ni Yunha si Dom at umiwas ito ng tingin at yumuko. Yun na pagtataka ni Mia. Apagod na ko makatulog nga salita ni Dom. May nangyari ba sa dalawang yun? Anong meron pagtatanong ni Minu? O yun na may nangyari ba sa inyo ni Dom? Gaya ng ano tanong ni Yunha. Mukha kasi kayong nag-away pagtatanong ni Mia. Wala yun, di naman kami gaanong ka-close sa isa't isa para mag-away salita ni Yunha. Habang si Dom naman natulog na lang. Sumapit na ang hapon at pinuntahan na ni Dom ang kanyang bike para umuwi at pinakita din yung aso ni Dom na nakatali sa bike. Sup Jordan, binantayan mo ba yung bisikleta ko? O good boy, di ko tatapusin ang klase ngayong araw kaya umuwi tayo ng maaga. Nung pinakawalan na ni Dom si Jordan bigla itong tumakbo. Oy Jordan, tigil. Oy puta ka, tigil ka dyan. Nakatawag pansin si Dom at Jordan sa kanilang sweet na pagbike ng magkasama. Samantala si Dom parang naglalagkit dahil nakabukas ang bunganga ni Jordan malapit sa kanyang mukha. Sabi ng lola, dog trainer ba yun? Wag na wag mong iisipin na tumakbo ulit salita ni Dom sa kanyang bestie. Sumapit na ang uwian ng mga high school sa Sunny High. Sana nag-aaral ako sa isang co-education na paaralan, iba pa nga ang amoy dito. Tumahimik ka na lang gago, maliban na lang kung gusto mong bugbugin ka ni Vinny. Nasaan na yung gagong yun? Dito ba talaga siya sa Sunny High nag-aaral? Bigla na lang natigilan ang ungas dahil nakita niya pala si Yunha na palabas sa school gate. Bingo, nakita ko na siya. Hindi ba parang kakaiba si Dom ngayong araw? Hindi niya kinumpleto ang klase. Sigurado ka bang walang nangyari? Tanong ni Mia. Ano namang posibleng mangyayari sa aming dalawa? Di naman ito ang unang beses na ginawa niya yun. Ayos lang siya kaya wag kang mag-alala salita ni Yunha. Sana nga, sabay ngiti ni Mia. Habang si Yunha naman ay pasimple yumuko, bigla siya napahinto dahil may nakaharang sa kanyang dadaanan. Bigla na naman sumulpot ang mga talunan na ongas sa harap ni Yunha. Oy, ikaw, natatandaan mo pa kami? Nasaan na yung gago kahapon? Yunha, sino sila? Pagtatanong ng kinakabahan na si Mia. Pinakita naman ang club na pinagtratrabahuan ni Dom. Inuorasan pala si Dom kung gaano siya katagal sa standing. Ito ata ang napili niya na pagsasanay habang nasa club siya. Kita naman sa pagmumuka ni Dom ang hirap ng kanyang ginagawa. Wow, ang husay niya, 5 segundo bagong record. Di na kinaya ni Dom ang pagbalance kaya matutumba na siya. Bigla niya na lang inapak sa sahig ang kanyang paa para di siya tuluyan bumagsak. Standing, isang teknik kung saan ibabalanse mo ang bisikleta sa nakatayong posisyon gamit lamang ang gravity sa kalagitnaan ng iyong katawan at kalakasan ng iyong binti. Nang hindi pumapedal ang pinakamadaling biking trick. Pinagpawisan ako doon, ang hirap ng standing salita ni Dom. Para kang isang atleta, young master. Bigla na lang nagring ang cellphone ni Dom. Sino kaya yon sa ganitong oras? Kinuha na ni Dom ang kanyang cellphone para sagutin. Hello, kamusta? Ang tumatawag pala sa kabilang linya si Mia na nanginginig pa. Mia, pagtataka ni Dom. Tulong si Yunha. Habang sinasabi yun ni Mia, pinakita din ang labis na luha sa kanyang mata. Bigla na lang natigilan si Dom sa mga narinig niya. Sir, oras na salita ni Kalbo. Nagulat naman si Kalbo dahil sumakay si Dom sa kanyang bike at nagpatakbo ng mabilis.
Bumalik naman ang eksena kala Mia at Yunha kasama ang mga ungas na kabataan na gusto bumawi kay Dom. Huwag mo na kaming lokohin at aminin mo na lang na di mo alam ang kanyang cell number. Sinusubukan mo ba siyang protektahan dahil jowa mo siya? Mabuti pang magsalita ka na nasaan na yung gagawin yun. Ano ba ang problema mo kayo nagsimula nito manahimik ka na bago ko tawagan ang pulis salita ni Yunha. Pulis hahaha sige subukan mong tawagan para makita mo kung anong gagawin namin bukas. Biglang humakbang si Mia at nagsabing tigilan nyo na yan. Yunha tinawagan ko na si Dom. Ano gulat na reaksyon ni Yunha? Bigla naman may dumaan sa gitna ng mga ongas. Si Vinny pala ito at lumapit ito kay Yunha at nagkatitigan sila. Pinakita naman ang mga alagad ni Dom. Buisit na stuck na naman tayo sa isa pang stoplight. Paano siya naging ganun kabilis sa bisikleta di ko na siya mahuhuli nito. May kausap naman sa telepono si Kalbo. Oo boss nakakuha siya ng tawag tas biglang umalis papunta ata sa school. Pinakita naman si Dom na nagpapatakbo ng bisikleta ng napakatulan. Kita sa mukha ni Dom ang pawis. Dahil sa patuloy ng pag-angat ng bilis ni Dom natanggal na ang kanyang suit na sombrero. Habang nagpapatuloy si Dom sa pagpepedal may bigla siyang naalala. Pinakita naman sa alaala ni Dom ang kanyang naging buhay noon. Nakatayo si Dom sa may gilid na hawak ang cellphone na parang may inaabangan. Bigla na lang napalinggan si Dom dahil meron siyang narinig na boses ng isang babae na hina-harass. Sabi ko ayaw ko. Halika na wag kang ganyan sumama ka na sakin para umistambay ng sandali di mo kakailanganin magbayad kahit ni isang sentimo salita ng manyak. Ilang beses ko ba kailangang sabihin estudyante ako manyak ka? Oy pre sabi niya ayaw niya pakawalan mo na lang salita ni Dom. Napalingon naman ang manyak sa nagsalita. Pinakita naman si Dom na nakasaklay pa. Hindi matutuwa ang papa ko pag nakita kanyang pinapatakbo ang club ng ganito. Bigla na lang yumuko ang manyak kay Dom. Patawad sir. Si Yunha naman ay napalingon kay Dom at nagkatitigan sila. Bumalik naman ang eksena kung saan pumapasok si Dom at Yunha. Nakaupo si Dom sa upuan at naglalaro ng cellphone at nakataas pa ang mga paa sa upuan. Nagbabulongga naman ang mga tao sa paligid dahil sa maangas na si Dom. Sino yung nakakatakot na lalaki na yun pwede ba siya dito? Baka may koneksyon yung pamilya niya lumayo na lang tayo sa kanya mukha siyang mapanganib. May bigla naman lumapit kay Dom. Ikaw yung lalaking may bigete galing dun sa club di ba pagtatanong ni Yunha? Ha ikaw magkaklase tayo. Paano ka pumapasok sa school ng ganyan itsura tigilan mo yung pagpapakulay mo sa buhok mo ng ganyan at magdamit ka nga ng maayos. Akala ko sa university ka na nag-aaral dati. Sino ka sa tingin mo para utus-utusan mo ako? Kumunat naman ang noo ni Yunha sa narinig kay Dom. Oo nga pala bigla tumayo si Dom sa kanyang upuan. Samahan mo ako saglit. Pagtataka naman ni Yunha. Huwag mong sasabihin kahit kanino yung nangyari salita ni Dom. Anong ibig mong sabihin tanong ni Yunha? Ibig kong sabihin na may bigete ako o yung pagtratrabaho ko sa club yung mga ganang bagay. Ba't naman mag-aabala pa kung sabihin yung mga ganang bagay? Nakikinig lang si Dom sa mga salita ni Yunha. Kung takot ka dahil dun ba't hindi ka umarte bilang isang normal na estudyante para kang gago eh. Tigilan mo na ang panggugulo mo sakin dahil lang sa mga ganyang bagay salita ni Yunha. Grabe talakas ng tama neto as salita naman ni Dom sa kanyang isip. At naglakad na si Yunha paalis. Bigla naman nagkasabay si Yunha at Mia. Ikaw ba yan Yunha salita ni Mia? Nagulat si Yunha sa nagsalita. Ikaw ba yung Yunha na naging kaklase ko nung grade 6 ako pagtatanong ni Mia? Nagkamastahan naman ang dalawang magkaibigan. Habang si Dom naman ay parang naging bato dahil sa mga narinig niya.
Sana pala nagpanggap na lang ako na di ko siya nakita noon. Bakit ba kasi naging kaklase ko pa siya? Habang naglalakad si Dom kay nakasalubong siya. Isang taon na lang at makakapag-party na tayo ng parang mga baliw pagkatapos ng college entrance exam. Haha, pagod na ako sa school. Napansin naman ng mga ungas si Dom. Napatingin naman si Dom sa kanila at nagpatuloy lang si Dom sa paglalakad. Sino yung gagong yun? Oy, tawag ng mga ungas. Anong ginagawa mong batang freshman na tinitingnan-tingnan kaming mga nakatatanda? Nakatingin lang ako sa dinadaanan ko. Nagpapanggap kang astig sa harap namin, gago ka ba? Mabuti pang tigilan mo na yang pagtitig sa amin, siraulo. Nakatitig lang si Dom kanila ng masama. Sabing tumigil ka na, tarantado ka. Kailan pa nagkaroon ng gagong katulad mo dito sa school namin? Nagustuhan mo ba ha? Bigla na lang pinagsisipa si Dom sa may tiyan. Sino ka sa tingin mo para tingnan kami ng masama ha? Mga bata ngayon wala ng respeto. Mag-ingat ka sa susunod, bata. Dinampot naman ni Dom ang kanyang saklay. Di napansin ng mga ungas pero nakatayo na si Dom sa kanilang likuran. Sabihan ko nga yung mga second years na panatilihin tong mga first years sa linya, buwisit. Napansin naman ng ungas si Dom kaya napalingon siya dito. Akma naman hahampasin ni Dom ang mga ungas. Di ako tumigil sa pagpasok sa school ng 1 taon para mabugbog lang ng gagong katulad nyo. Pinakita naman si Yunha at Mia na masaya na nag-uusap. Sana magkaklase tayo next year. Ako rin kasi wala pa ako masyadong matalik na mga kaibigan. Bigla naman napansin ng dalawa ang nangyari away sa pagitan ni Dom at mga ungas. Bigla na lang nagulat si Yunha sa nakita niya. Pinakita naman si Dom nakatayo habang ang mga ungas ay nakahiga sa lupa. Dahil sa nangyaring gulo, pinatawag si Dom sa guidance office. Paano nagawa ng isang freshman na kara-rating lang dito sa school ang pagbugbog sa ilang third-year seniors? Ito ay kakutsa-kutsa, ano na ang nangyayari sa mundo? Anong ginagawa niyong lahat? Bumalik na kayo sa klase at bantayan niyo ang mga sinasabi ng mga estudyante niyo. Sige po, sir. Huwag niyong hahayaan na may makadinig nito. Ayaw nating masira ang imahe ng ating paaralan. Opo, sir. Well, bakit nangyari pa to kung kailan nasa ibang bansa ang principal dahil sa negosyo? Papunta na ba ang mga magulang mo? Wala kang karapatang makapag-aral sa paaralang tulad ng sa amin. Meron naman kumatok sa pinto. Bakit? Sir, yung tatay po ni Dom nandito na. Sabihin mo pumasok na siya ngayon din. Bigla na lang nanginginig ang babae. Tungkol dun. Bigla na lang pumasok ang tatay ni Dom. Nandito na ko, ang ganda talaga ng school na pinapasukan ng anak ko. Hay anak ko, ano na naman ang ginawa mo ngayon? Ang papa mo sobrang daming ginagawa sa mga araw na to dahil sa negosyo, kailangan mo bang papuntahin pa ako dito? Ang vice principal naman bigla pinagpawisan dahil sa itsura ng tatay ni Dom. Kamusta, ginoong kang bati ng vice principal? Pinakita naman si Dom na nag-ayos lang ng buhok. Pinakita naman si Dom na naglalakad. Oy, di ba binugbog niya ang mga seniors gamit yung mga saklay niya? Bakit di siya pinaalis sa school? Mapapatalsik sana siya kaso dumating yung tatay niya kaya pinabalik siya sa school. Pre, lahat pwede mong gawin pag mayroon kang koneksyon. Punyeta, lagi na lang ako pinagchichismisan. Mas gugustuhin ko pang pinatalsak na lang ako. Bahala na, matutulog na lang ako. Humiga naman si Dom sa terrace dahil sa mga nangyari sa kanya. Mas pinili na lang niya matulog dahil sa mga problema kinakaharap niya. Meron naman sumigaw at pinapatayo si Dom. Nagulat naman si Dom. Ano ba, sinong kupal gumawa nun? Pinakita naman si Yunha na nagagalit. Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinanap sa buong school?
Bakit mo ko hinahanap? Tanong ni Dom. Sinabihan ako ni Sir na hanapin ka kasi gusto kanyang kausapin. O sige, mamaya bababa ako pagkatapos kong magpahinga. Masyado pang masakit ulo ko para makipag-usap sa guro. Bigla naman napalingon si Dom dahil si Yana ay umupo malapit kay Dom. Nabigla naman si Dom sa ginawa ni Yuna. Parang naawa ako sayo. Paano nagawa ng isang estudyante na magpakulay ng buhok, magtrabaho sa club at bumugbog ng seniors? Bakit hindi mo subukang maging disenteng estudyante minsan? Pwede bang huwag mo akong sermonan? Sobrang nakakairita. Napatingin naman si Yunha sa langit. Anong gagawin mo pag nakapagtapos ka? Na meron ka bang gustong gawin? Bakit mo naman ako tinatanong niyan bigla? Lahat merong gustong gawin, di ba? Napaisip lang ako kung meron ka din. Bigla na lang napaupo si Dom at umubo. Musika, sagot ni Dom. Musika, edi gusto mong sumulat ng mga kanta, maging kompositor o mang-aawit? Salita ni Yuna. Di ko alam, basta gusto ko gumawa ng musika. Medyo malabo yun. Laging nagiging kalmado ang pakiramdam ko tuwing nakikinig ako sa musika, nasa club man o mag-isa sa bahay. Kaya pinag-isipan ko na gusto ko ring gumawa ng magagandang musika. Kung gusto mong mag-aral ng musika, mag-aral ka sa isang universidad kung saan mayroong music major. Salita ni Yunha. Kailangan ba talaga pumasok sa universidad para mag-aral ng musika? Siguro sa tingin ko wala namang batas na nagsasabing kailangan mo. Pero doon pumupunta ang mga tao para maging eksperto sa mga bagay-bagay. Hindi mo ba naiisip na mas makakapag-focus ka sa pag-aaral ng musika doon? Pero kahit anong gawin mo, dapat makapagtapos ka muna ng high school. Salita ni Yunha. Lalo na dito, kung wala kang high school diploma, magiging mababa ang tingin sayo ng mga tao. Napalingon naman si Dom. Tapos anong gusto mong gawin? Hindi pa ako sigurado. Hagulat ni Dom. Nag-aral lang ako ng mabuti sa kung saan kailangan ko kasi gusto kong magtrabaho ng mabuti para sa nakababata kong kapatid. Wala pa talaga akong pangarap. Ano kapatid? Bigla na lang tumahimik si Yunha at napayuko. Bigla din tumahimik ang dalawa. Tumayo naman si Yunha. Ano bang pinagsasabi ko? Nagsasayang lang ako ng oras dito. Hoy, tsaka nga pala, wag kang umarte ng sobrang seryoso at pumunta ka na sa guro. Hako, nagsimula ng buong pinag-usapan natin. Pero sa tingin ko maganda yang meron kang gustong gawin. Sana matupad mo ang pangarap mo, susuportahan kita. Pumunta ka na kay Sir, sasabihin kong papunta ka na. Bigla na lang nagulat si Dom sa mga sinabi ni Yunha. Nagpaulit-ulit sa kanyang isip ang sinabi ni Yunha na susuportahan kita. Mayroon bang sumuporta sa akin dati sa buong buhay ko? Bigla na lang tumibok ng malakas ang puso ni Dom. Mukhang na-inlove na si Dom kay Yunha. Tignan mo naman ang pagkakataon, sabay pa sila class duty. Nagtsismisan naman ang mga kaklase nila. Anong nangyayari? Parang nag-iba na siya, nag-itim rin siya ng buhok niya. Pinakita naman si Dom na nagwawalis habang nakalagay ang saklay sa may kilikili niya. Napalingon naman si Dom sa isang kaklase niya. Pre, kailangan mo ba nang mag-burn ng ganyan karami? Naglilinis ako dito, pananakot ni Dom. Dahil sa di nakinig ang ongas, nilapit na ni Dom ang kanyang nakakatakot na mukha. Hoy, nabigla naman ang ongas. Pag nahulog yang mga binubura mo sa sahig, pupulutin mo ba lahat? Pagbabanta ni Dom. Habang ang ongas naman ay di nakapagsalita. Mas nahihirapan akong magwales, eto gamitin mo yung whiteout ko. Sorry, yan na lang gagamitin ko. Napansin naman ni Dom si Yunha na nagpupunas ng salamin. Bigla niya itong nilapitan at hinawakan ang kamay ni Yunha. Yunha, tabi na, ako na bahala. Bakit naging takot kapag tatanong ni Yunha? Hoy, nasisiraan ka na ba ng ulo? Bumaba ka dyan ngayon na. Yung baliw na yun, tingnan mo, mapapatay pa niya sarili niya sa ginagawa niya. Anak ng tinapa, nababaliw na siya.
Anong ginagawa niya? Hoy, bakit mo inilalagay ang buhay mo sa linya para maglinis? Bumaba ka dyan. Sinong nagsabing linisin niya ang mga bintana? Sigaw ng mga guro. Nagmistulang Attack on Titan si Dom dahil sa mga pinaggagawa niya. Wewo, ang sarap pala pagpawisan habang naglilinis.